Magandang araw, Binibining Christina at sa aking mga kamag-aral. Ako nga po pala si Orca Samantha Luis from Grade 10 Section R ang magpipresenta ng Ang Perya sa Quiapo, Kabanata 17. Naririto naman ang mga tauhan sa kwento. Quiroga, ang may-ari ng bahay kung saan nanggaling ang 12 tao. Padre Camora, isang pari na malinaw na nasisiyahan sa kagandahan ng mga kababaihan, nagpapakita ito ng kanyang kawalang respeto sa mga kababaihan. Paulita Gomez, isang dalagang hindi maitatanggi ang ganda na nakakuha ng pansin ni Padre Camora. Doña Victorina, ang tiya ni Paulita Gomez, sa konteksto ng kabanata, hindi niya pinapansin ang kawalang respeto ni Padre Camora kay Paulita. Isagani, ang nobyo ni Paulita Gomez na nababahala sa mga titig na ibinabato sa kanyang kasintahan. Mr. Leeds, ang may-ari ng kubol na nais puntahan ng 12 tao. Siya ay isang mahalagang karakter na hindi direktang nabanggit sa kabanata. Ben Zaib, kasama sa grupo na 12 tao at nagbigay ng kanyang opinyon hingil kay Simone. Peryahan, isang lugar na maraming mga tao at tindahan. Matapos nating alamin ang mga tauhan sa kwento na ito, narito naman ang buod ng kwento. Panoorin ng mabuti. Punong-puno ang perya ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga musika at ilaw ng mga parol ay nagpapasigla sa bawat isa. May mahahabang hanay ng mga tindahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kawani, kawal, praile at estudyante ay salu-salubong. Halos magtutulakan at magtatapakan palibhasa'y nagkakatawanan. Maririnig ang tabi-tabi ng mga kotsero. Magkakasama sina Padre Camora, Padre Salvia at Ben Zaib. Habang nasa kalye, tila nakakaakyat sa langit si Padre Camora sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Nagkukunwari siyang natitisod upang masagi ang mga dalaga. Kinikindatan at pinamumungayan niya ito ng mga mata. Nang mapadaan si Paulita na kasama si Isagani at Doña Victorina, na ibulas ni Padre Camora, Ang ganda! Anong ganda! Ang nobyo pala niya ay ang kagalit kong estudyante. Salamat siya at hindi naging taga roon sa bayan ko. nakarating ang magkakasama sa tindahan ng mga nililok na tau-tauhang kahoy na yari sa Pilipinas. Marami sa mga ito ay kahawig ng mga praile. Ito si Padre Camora. At sino naman ang kamukha ng larawang ito, Benzay? Ano, hindi ba ulo lang nakaisip niyan? Napansin din nila ang isa pang nililok na kahawig naman ni Simon, tuloy naging paksa ng kanilang usapan ang mag-aalahas. Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon. Putres, napakakuripot ng Amerikanong yan. Natatakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok sa tanghalan ni Mr. Leeds. Hindi. Nangangambang baka magipit siya. Nahuhulaan na matutuklasan ang lihim ng kanyang kababayang si Mr. Leeds. Kaya't nagmaang-maangan na. Habang patungo sila sa nagpapabantog na ulo, Makikilala ninyo't bawang kadayaan lamang ang salamin. Sa ulong iyan ay pinagyayabang ni Mr. Leeds. matapos ating mapanood ang buod ng kwento, dumako naman tayo sa aral sa kwento. Ano nga ba ang aral na mapupulot natin sa kwento? Ang mahalagang aral na ating mapupulot dito ay huwag tumingin sa pinag-aralan at pinagmulan ng isang tao, sapagkat ang kaalaman at kahusayan ng isang tao ay batay sa mga karanasan at natural na itong abilidad. Huwag nating husgahan ang lipunan ayon sa mukha na ito. Bagkus, alamin natin ang nakaraan at karanasan at paano tayo makakatulong para sa mauunlad. At dito na nagtatapos ang aking presentasyon. Salamat sa pakikinig!